Ako po ay umaamin sa aking maling nagawa. Yan, mga politiko na sangkot sa korupsyon sa flood control, kakasuhan na ngayong January 15. Balita, January 15, ang charges against certain senators will be filed. I understand they have already drafted against Senator Jinggoy, Senator Joel, and former Senator Montevilla. At grand diversion sa flood control anomaly, pinanindigan na ng mga kawatan sa ating lipunan. Ayaw basahin ni Alcantara. Bakit? Hindi kanya ang salita. Pinapasuko. Napatungo si Alcantara ng ganyan, ano pa? Samantala, dating Yusek Roberto Bernardo na isa sa mga arkitekto ng pagnanakaw sa gobyerno, ginamit bilang witness ng mga kasabwat na politiko. Nakagawa po ako ng pagkakamali at pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Mga Pilipino, patuloy na niloloko para mapagtakpan ang kanilang pananalantado sa ating gobyerno. Pag-uusapan po natin yan maya-maya lang, mga kababayan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan mo. At sabi nga, galit na galit ang mga dakuhan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! At ayun na nga, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo. Ako po si Master Judea, tayo po ay nagbabalik para pag-usapan ng mahalagang balita na nangyayari sa ating bansa at syempre tungkol yan sa politika. Pag-uusapan po ulit natin ang nangyayaring nakawan sa kaban ng ating bayan dahil pilit nila tayong nililinlang para mapagtakpan ang kanilang kasalanan at ibinibintang sa mga taong wala namang kinalaman. Yan. So ngayon, mga kababayan, kasi baka mayroon po tayong nakakaligtaan, baka mayroon tayong namimiss. Turo tayo ng turo ng mga personalidad na wala namang kinalaman, pero yung tunay na mga kawatan, baka yun ang inaabsuelto natin at binibigyan pa natin ng karapatan or ay tinuturing pa natin na bida at hero sa ating bayan. Ay, hindi ba pwede yan? Diba? So, ihimay-himayin po natin ang mga kaganapan ng ating maintindihan kung ano talaga ang nangyayari sa ginagawa nilang panlilinlang sa ating mga mamamayan, sa ating mga Pilipino. Dahil sa sobrang galing nila gumawa ng istorya, mga kababayan, halos hindi natin napapansin na tayo ay patuloy na naloloko nito mga lentian na ito. So gumagamit sila ng mga tao para linisin ang kanilang mga pangalan, para mailihis or mailayo sila sa pananagutan. Pero sa totoong buhay, itong mga personalidad na kanilang ginagamit ay kanilang kasabwat. Yan. So, at hindi pa ba tayo nagsasawa sa mga puro pangako na patuloy nilang ipinapako? Ang sabi, marami daw makukulong bago magpasko at hindi magiging merry ang Christmas nila. Ngayon, at ang sabi naman ng ombudsman na si Boying Rimulya, December 15 daw, may mga malalaking isda na makukulong. Pero inabot na tayo ng Enero. Pero yung mga salita na yan ay hindi nila na isakatuparan. At ang tawag dyan, putang inang kasinungalingan. Di ba? So, eto mga kapatid mayroon na naman bagong impormasyon na lumabas kung saan kakasuhan na naman daw nila at aarestuhin. Parang ganito ang mangyayari dito ngayong January 15. December 15, wala nangyari. Tapos ngayon, meron naman January 15 na naman silang nalalaman. So ito, panoorin natin ang detalye niyan, mga kababayan. Ang balita, January 15, ang charges against certain senators will be filed. I understand they have already drafted against Senator Jinggoy, Senator Joel, and former Senator Bonrevilla. Pagkatapos ang balita ko, meron na rin daw against Congressman Garjola, Congressman Yap, and his brother, Congressman Yap as well. So ito mga kababayan, may mga kakasuhan na daw di umano ngayong January 15.
So, ito po ay pinabulaanan ni Boying Rimulya, no? Pinabulaanan ito ni Boying Rimulya at iba pang mga nagtatrabaho o sa gobyerno na wala daw katotohanan na itong sinasabi ni Amy Marcos. Pero kung matatandaan natin, itong mga sinabi ni Amy Marcos dati, na katulad halimbawa na si Rimulya ay magiging ombudsman, ay nangyari. So, ang tanong kasi dito, sino ba paniniwalaan natin? Si Amy Marcos o yung gobyerno ng kanyang kapatid o si Boying Rimulya? So, ako, naniniwala na ako dito kay Amy Marcos kasi katulad na sinabi ko kanina, yung mga naunang sinabi niya ay nangyari. So, ipagtuloy natin. Pakinggan po natin. Date ako, February 1, ang pinapakong date na i-disband na raw yung Nako. ICI. Ayun. Oh. Wala nang ICI. Kung sa bagay, nag-resign na lahat ng member pero wala pong maliwanag. Lumampas na yung due date na December 15. Sabi may matcha charge na. Lumampas na rin ang Pasko. Lumampas na yung New Year at saka Three Kings. Wala pa rin. Kaya di ko alam kung saan ito patungo. Yung pong sinasabi niyong yung about sa certain kila Senator Bong Revilla, ganyan. Charges or arrest ito, ma'am? Hindi ko alam, pero hindi na natin maintindihan ang sistema ngayon kasi biglang sinasampi na, biglang nauuna yung warrant, hindi ko alam, pero alam ko na pinagmamalaki na kompleto na daw yung ebidensya at pwede na daw i-file. Ngayon, ang sinasabi din, wala raw sa ngayon direct evidence linking Senator Cheese, former Senator Nancy, former Senator Grace, and Senator Mark Villar. At hinahanda daw yun. Bakit naman ganito? Lahat ng senador, akala ko, yung flood control, ang pinagmulan doon sa Kongreso at sa Speaker's Office, sa small BICAM. Bakit nauwi sa Senado? Parang sobrang diversion na to. Yan, mga kababayan. So, tama nga naman. Nagmula nga naman itong issue ng flood control project diyan sa Kongreso, diyan sa opisina. Opisina dati ni Martin Romualdez hanggang si Saldico at may mga tinuturong mga mastermind na hindi naman iniimbestigahan. Ito ang problema natin dito May mga pangalan na ibinubulgar pero pinipili lang po nila ang kanilang iniimbestigahan. At ang masakla pa nga dito, yung mga pangalan na hindi naman kasama doon sa sinabi noong mga testigo at noong mga tunay na tawag dito, kontraktor, hindi naman nila iniimbestigahan yung mga pangalan na nandun sa bagkos, yung pangalan na hindi naman nabanggit, yun ang mga gusto nilang pakasuhan. Tulad na lang halimbawa ng mga senador. Di ba? Bakit mga senador ang pinag-iinitan samantalang sa Kongreso nagsimula ang nakawan? Di ba? Ipinulgar na po yan ang kasama nila. Na si Saldico. Pero ang tanong, bakit ngayon mga senador ang kinakanan nila? Hindi ba tayo nagtataka? Saan ang galing ang pondo, di ba, sa Kongreso? So bakit naging kasalanan ng Senado? Di ba? Nasaan yung mga pangalan na ibinubulgar ng mga diskaya at ng iba pang mga kontraktor? Na para bagang ang kanilang pinakikinggan ay mga testimonya ng kanilang mga kasabwat, ng mga kontraktor na kanilang inuutusan. Di ba? So tandaan po natin, mga kababayan, ginawa na nila ito, panlilinlang na ito kay BP Sara Duterte. Pinainan nila si BP Sara Duterte ng 125 billion para sirain ang pagkatao ni BP Sara Duterte. No? Pero hindi nila nasira kasi nadipensahan yan ng opisina ng Office of the Vice President. Kaya wala sila nagawa. At sa pagkakataon na yon, mga kababayan, na yung pera ay galing sa presidente. Pero yung presidente, patay mali siya. Hindi man lang niya ipinagtanggol yung vice presidente at hindi man lang siya nagsalita tungkol doon sa ibinigay niya galing sa kanyang intelligence funds. So, hindi man lang siya nagsalita para ipagtanggol si VP Sara Duterte. So, pero, dahil ginawa nga nila yon na sinadya, dahil nga, gusto nila mangyari, masira yung mga personalidad na magiging hadlang sa kanilang mga gagawing kalokohan, gagawing katarantaduhan, na mga gagawin nila in the future. Kasi, yun ang tinatawag na nililinis nila ang landas na kanilang dinadaanan. Na kanilang dadaanan. So,
pilit nilang pinaniniwala ang mga Pilipino sa mga palabas po na ginagawa nila. So, natatandaan nyo pa ba yung mga nagdaang investigasyon? Na alam natin na pinagtatawan ng Pilipino yung investigasyon dyan sa ICI, investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee, noong tinake over nga nila Lacson at nila Soto, yung pamamahala dyan sa mga investigasyon na yan. So, ginagawa nilang tanga yung mga Pilipino. Di ba? Pilit nilang inililigtas ang kanilang mga amo para maabsuelto sa napakalaking nakawan na sila naman talaga ang may kagagawan. Pilit nilang pinagtatakpan yung mga mastermind, di ba? Pilit nilang pinagtatakpan yung mga mastermind at yung isa gusto pa nga maging witness daw. Yung Martin Romualdez. Yung Martin Romualdez gusto ba maging witness dati na pinagtawanan ng mga Pilipino, ayun hindi natuloy. Dahil insulto yan sa mga Pilipino na yung tinuturo na pasimuno, gagawin mong witness. Putang ina, saan ka nakakita yan? Ano itong panggagago? Di ba? So, eto, mga kababayan, panoorin natin ang ilan sa mga tagpo. I-refresh po natin ang ating mga isipan kung saan minamanipula po nila ang pag-iimbestiga. Pagbasdan po natin ang mga galawan ni Alcantara at galawan ni Remulla. Na-topic na ito natin dito, pero ibabalik lang natin kasi meron tayong na-miss eh. Meron po tayong nakaligtaan na isang napaka-importanting bagay na hindi na pag-uusapan. So, ibig sabihin, parang yung hindi napapanagot sa kanilang responsibilidad yung mga kawatan na umami na dati tapos biglang magiging bayani pa sa bandang huli. Hindi po pwede yun. Hindi po pwede na umamin ka, nagmakawa ka, absuelto ka na. Pag may ginawa kang mali, dapat panagutan mo yung kamalian na ginawa mo. Hindi yung patatawarin ka lang, gagawin kang star witness, gagawin kang witness, absuelto ka na. Hindi po pwede yung ganon. So pakinggan po natin to, mga kababayan. Observe nyo kaduda-duda ang kilos dito sa Senate inquiry. Can you please take your seat beside the Secretary of the Department of Justice? Beside the Secretary of the Department of Justice? The Secretary of the Department of Justice? Para yung nasa vantage point ka. So, bakit mo kailangan na itabi doon sa Secretary ng Department of Justice? Para mamanduhan, kung ano ang sasabihin, eto, nakita na natin to dati, yung binigyan siya ng papel na babasahin mga kababayan, imbis na yung sarili niyang salaysay or personal niyang salaysay ang kanyang sasabihin. Okay? Imbis na personal na salaysay, inabutan siya ng papel at yun daw ang kanyang basahin. Never nangyari sa history, pinagalaw ang witness para lang sa vantage point. Tapos katabi pa ng Secretary of Justice. Ano to? VIP show. Bakit parang abogado ng kriminal si Secretary? Friendly, close. Defense counsel ba siya o Secretary of Justice? Defense Counsel. Seguridad ng pamilya ko. O kita nyo, protective pa. Ganito ba siya sa lahat ng kriminal? O special treatment lang? Yan ang basahin mo. Nakatanda ko po. After po nun, 2022, so, yung 519 po, Excuse me, engineer. Para mas paliwanag, basahin mo na lang yung sinumpaan sa salaysay mo para hindi ka naliligaw. Para mas maliwanag, sabi ni Lacson, napunta ka ng Lacson na to, basahin mo na lang yung sinumpang sa laysay mo na ibinigay sa iyo ni Boy Remulla. Para walang na-omit, sige. walang nadadagdag. Yes. Hindi ka doon sa sinasabi mo, Yes po. sinumpang sa salaysay. Ah. Simulan mo na lang doon sa simula. Basahin mo na lang ng dahan-dahan. Bakit parang takot kayong magsalita ng malaya ang witness? Kung talagang gusto nyo ng katotohanan, hayaan nyo siyang magsalita sa sarili niyang salita. Tama. E anong ginawa nyo? Pinapabasa lang sa papel. Ano yun? Scripted. Yan na. Panoorin niyo yung pag-abot ng Remulla ng papel kay Alcantara. Ayan, akin na yung papel. Akin na. Ito. Eto Ayan, pa, ano yan. itong inabot? Basahin mo. Script, U-card, Oh. linya na dapat Nako. sundin. Ayaw basahin ni Alcantara. Bakit? Hindi kanya ang salita. Pinapasubo Napatungo si Alcantara ng ganyan. Ano pa? Tayo na, binigyan ako ng ano. lang. Scripted. Ganito na ba ang hustisya? So, ayan. Di ba itong sitwasyon na ito, itong tagpo na ito, ay nag-viral po ito dati. Nakita natin sa kilos ni Henry Alcantara na medyo nagulat siya. Medyo nataranta siya. Dahil imbis na yung babasahin niya, ay yung sarili niyang testimonya, ay may inabot po sa kanya, si Remulla. At ito daw ang basahin niya. Kita-kita po natin
sa kilos ni Alcantara, natakot siya, balisa siya. So, wala siyang magagawa. Kundi, gawin kung ano ang gusto na ipagawa sa kanya nila Remulla. At dito na po nagsimulang magkalet-siletse ang investigasyon sa flood control. Dahil, minanipula po nila. Kung hindi sana inagaw ni Lacson, ang Blue Ribbon Committee kay Marcoleta, tapos na sana ang istorya. Di sana nakakulong na, yung mga mastermind. Kaso nga, inagaw nila kasi sasabit yung mga amo nila. Kaya gumawa sila ng mga eksena, inagaw nila ang Senado sa pamamagitan ni Lacson at ni Soto, nagtayo ng ICI na sila lang naman ang nag-iimbestiga. At tandaan po natin mga kababayan, na itong mga kontraktor, pati DPWH, umamin na po yan. Umamin po sila na totoo yung anomalya, totoo ang nakawan, totoo na sangkot sila. Mismong sila umamin sa krimen na ginawa nila. Pero ang nakakatawa, mga kababayan, yung umamin sa kasalanan, ginawang witness at naipasok pa sa Witness Protection Program. At para bang lumalabas dito, nabayani pa siya. Alam niyo kung bakit? Dahil alam nila na itong tao na ito, sasayaw ito sa kahit anong tugtog ang patugtugin nila. Dahil itong tao na ito ay isa sa mga arkitekto ng nakawan na nangyari sa gobyerno, specifically dyan sa DPWH. So, ibig sabihin mga kababayan, kasabwat po nila ito. At ang taong tinutukoy ko ay walang iba, kundi si Roberto. Si Roberto Bernardo. Dating undersecretary po ito. Dating undersecretary na umamin na siya ay nagdadala ng pera sa mga politiko kay ganito, kay ganyan, humingi ng tawad, at ngayon, absuelto siya. At ang matindi, naging witness pa siya, mga kababayan. So, yun po ang nakakatawa grabe. Itong si Bernardo po, mga kababayan, napakarangya ng buhay nito. Nagnakaw sa gobyerno, siya po ay miyembro, or kasabwat ng mga sindikato na nagnanakaw sa gobyerno. At wala siyang choice kundi makipag-cooperate sa kanyang mga amo. At itong tao na to, magtuturo ng mga personalidad kung sino man ang targetin nila para doon ibintang ang kanilang mga kasalanan. Like for example, Cici Escudero, Joel Villanueva, Bong Revilla, Jingo Estrada, Nancy Binay, Villar, at kung sino pa na mga tao na pwede nila magamit para mailihis sa amo nila ang pananagutan. Umamin po itong si Bernardo sa kanyang mga salaysay na siya mismo ay nag-aatid ng karton-karton na pera sa mga politiko. Tandaan po natin, yung korupsyon po mga kababayan, ulitin ko, nagmula sa Kongreso. Dahil doon ang gagaling ang pondo, sila ang nag-a-approve ng pondo, sila ang nagre-release ng pondo. Pero bakit ang pinag-iinitan nila ngayon, Senado? At hindi ba kayo napapatanong kung sino ang nag-uutos kay Bernardo na dalhin yung karton-kartong pera na porsyento kuno sa mga senador na pinapangalanan nila? So, imposible naman ata na mag-demand ang mga senador ng porsyento na walang pahintulot ang pinanggagalingan ng pondo, which is ang Kongreso. Kung yan ang kanilang naratibo, napakabobo ng kanilang naratibo. So ngayon, bakit mga senador ang pinag-iinitan? Bakit yung mga pinangalanan na napakalinaw dati na may mga ebidensya naman na ipinapakita, bakit hindi nila kasuhan? At itong si Bernardo, mga kababayan, may ilang testimonya na po siya na napansin po natin, paiba-iba po ang sinasabi niya. Pag ikaw po ay inconsistent, ibig sabihin po niyan, nagsisinungaling ka. Pag ikaw ay inconsistent, paiba-iba ang sinasabi mo, ibig sabihin niyan, wala katotohanan ang sinasabi mo. Ayan po, nasa screen po yung mga detalye ng kanyang mga dating testimonya, at kayo na po ang humusga kung siya ba, ang mga sinasabi niya ba ay kapani-paniwala o katawa-tawa. At ang tanong ngayon, magtitiwala ba tayo sa isang tao na nagpakasasa sa pera ng gobyerno,
naging dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino dahil sa mga ghost project, sa mga substandard na proyekto ng mga flood control, bumaha, nalunod ang mga tao. So pagtitiwalaan ba natin ang tao na ganito, natitistigo? O eto, pakinggan natin ang kanyang mga sinasabi. Dear Senator Lacson and honorable members of the Blue Ribbon Committee, I am Roberto Bernardo, formerly an Undersecretary for Operations of the Department of Public Works and Highways, DPWH. I was summoned to appear today before the Honorable Blue Ribbon Committee and required to testify in connection with its ongoing inquiry in aid of legislation into the reported anomalies in certain DPWH projects, flood control projects. Bago ko po ilahad ang aking nalalaman sa mga bagay na nais tumbukin ng kagalang-galang na Blue Ribbon Committee, ako po ay umaamin sa aking maling nagawa. Ako po ay hindi naging matatag at tapat sa pagpapatupad ng tungkulin na ipinagkatiwala sa akin ng ating pamahalaan at sambayanan. So yan po, mga kababayan, puta, napainom si Remulla, oh. Puta, ayos. No? Tugmang-tugma. Yan, that's the way it is. That's exactly what I want to happen. Umamin ka. Umamin. So maniniwala ba tayo sa isang tao na umamin na siya ay kasabwat sa pagdanakaw sa gobyerno? Nagnakaw sa gobyerno, nagpaawa sa hearing, tapos gagawin biglang testigo. Utak kriminal, nakahiga sa kaban ng bayan, tapos gagawing testigo. Masyado naman atang maswerte si Bernardo. Masyado naman atang maswerte si Bernardo kung umamin siya, nakasabwat siya sa pagdanakaw sa gobyerno, tapos gagawin siyang testigo. Nagbulsa ng milyong-milyong piso, nagpakasarap sa buhay gamit ang pera ng mga Pilipino, tapos lalabas na siya pa yung hero. Putang inang hayop na to. Ikaw na. Ikaw na ang pinagpala. Roberto Bernardo. Ikaw na ang pinagpala. Ang lupit mo. Taus-puso at puno ng pagsisisi na ako po ay humihingi ng kapatawaran sa Diyos, sa ating bansa at mga kababayan, gayon din sa aking pamilya, mga kaibigan at sa lahat ng aking binigo. Ang plastic no? Ang plastic. Kasi napansin nyo yung intonation niya. Halatang halata, nagpapaawa Ako po ay humihingi ng tawad sa Diyos at sa ating bansa. Utang ina ka, Roberto. Walang kapatawaran. Yung mga ginawa nyo, mga hayop kayo. Ito dapat ang tinututukan natin, mga kababayan. Kasi umamin ito Umamin na ang hayop na to na naghahatid siya ng pera At ayun, humingi na nga siya ng tawa dahil sa mali niyang ginawa. Dapat isa rin ito si Roberto Bernardo na sinisingil ng mga Pilipino. Pero imbis na panagutan niya yung mga kasalanan niya, pukin ang ina, naging testigo pa. Etong si Roberto Bernardo, umamin na nagnakaw ng pera sa kaban ng bayan. Kung tutuusin, isa siya sa mga pasimuno ng nakawan, tapos bigla magiging bida. Ibang klase ka. Ibang klase kayo manarantado talaga. Paldo na sa ninakaw nyo, may immunity pa kasi testigo siya. Jackpot si Roberto, di ba? Jackpot si Roberto, pero kawawa ang mga Pilipino na pinagnakawan ng mga hayop na to. Di ba? Alam nyo, kalokohan itong ginagawa Kalokohan itong nangyayari na ito dahil walang hustisya kung ang sistema ay pumapabor sa mga kriminal na katulad nito. Puta, kriminal tapos gagawin testigo. Wala na pong kredibilidad dito. Wala nang kredibilidad dito si Bernardo. Umamin nga siya nakasabwat siya Napakarangyan ng pamumuhay, nagsusugal sa kasino, nagpapatalo ng milyon-milyon diyan sa mga kasino. At eto hindi na daw po ito naglalagay ng pera sa bangko, hindi na naglalagay ng pera sa vault, kundi sa mga kwarto. Sa sobrang dami ng pera, hindi na kasya sa vault, kwarto na ang pinagtataguan nila. Jackpot talaga si Roberto. Jackpot. Biruin mo paldong-paldo na, nakahiga na sa pera,
may immunity pa, nasa witness protection pa, puki ng ina. Ang lupit. Oo. Oo. Ikaw na talaga. Ikaw na ang pinagpala talaga, Roberto. Alam nyo mga kababayan, kaya natin pinag-uusapan po ito kasi nakakaligtaan natin yung mga tulad dito eh. Dapat lahat ng sangkot sa nakawan na nangyayari sa ating bayan ay dapat managot. Kahit sino pa yan, dapat kaapu-apuan nila managot eh. Kasi yung ninakaw nilang milyon-milyon, ipapasa rin nila yan doon sa mga susunod nilang henerasyon. Hindi po pwede na magpapaawa ka lang, aamin ka, tapos magpapaawa ka, tapos ang gagawin mo, magtuturo ka na magtuturo ng pagbibintangan nyo sa pagnanakaw na kayo ang gumawa, tapos kayo maaabsuelto. Ano kayo, gago? Diba? Hindi ba pwede yan? Ano kayo sinuswerte? Tsaka ito napapansin natin mula nang lumabas ito, si Alcantara, si Bernardo, kung mapapansin nyo, gwardyado siya, marsyado ng Department of Justice. Parang ayaw na mawala sa paningin ni Remulla. Etong si Bernardo. Kasi nga, baka iba yung masabi. Diba? At ang very alarming dito, yung kanina na pag-abot ng papel kay Alcantara ni Remulla, na Nimoy, ito, basahin mo, wag yan ginawa mo, ito, basahin mo. Na pinatabi pa siya doon kay Remulla para doon niya basahin. Para maituro ni Remulla kung anong babasahin talaga niya. Umpisa pa lang, ganyan na ginagawa nila eh. At ang tanong dito, bakit super protective si Remulla kay Bernardo at kay Alcantara? May tinatago mo sila? Parang ayaw na nila mawala sa paningin nila si Bernardo eh. Diba? So wala po mangyayari sa Pilipinas kung patuloy na ganito lang ganito, magtuturo lang sila na magtuturo, ituturo nila si Jesus Escudero, ituturo nila si Grace po, ituturo nila si Binay, ituturo nila si Villar, Bong Revilla, Jigo Estrada. Putang ina. Hindi naman sila yung nag-insert ng mga funds na yan eh. Ako, hindi natin pinagtatanggol yung mga yan. Kasi alam natin kung ang sinasabi nga natin dito, panagutin ang may mga kasalanan. Pero nakakapagtaka na yung mga hindi naman nababanggit dati, yun pang kanilang pinag-iinitan ngayon. Samantalang yung mga sinabi nila Diskaya, ng mag-asawang Diskaya, katulad ni Martin Romualdez, hindi naman nila iniimbestigahan. Ano to, naglolokohan tayo dito? Si Martin Romualdez, absuelto, gustong pang gawin testigo, putang inang mga gago. Tapos itong si Bernardo, nagpaawa lang, pero umamin, nakasabwat siya sa pagnanakaw, ayan, naging testigo at enroll pa sa Witness Protection Program. Immune, may bantay, hindi mo pwedeng lapitan, may gwardya ang puki ng ina. Nakagawa po ako ng pagkakamali at pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Handa po akong gawin ang lahat ng nararapat upang maiwasto ang aking kamalian at maiwasan na ito'y mangyaring muli. I wish to assure the Honorable Blue Ribbon Committee of my full cooperation with the investigation. I am submitting an affidavit outlining my knowledge and of and involvement in certain events material to the subject of investigation. Moreover, I will disclose and expound on related incidents within my personal knowledge, mindful not only of the materiality of my testimony, but also of my rights, as well as fearful of what effects my disclosures will have on my family's safety and well-being. I have applied before the Department of Justice for coverage as a state witness under Republic Act number 6981, otherwise known as Witness Protection, Security and Benefit Act. Ayan. So yan, nag-apply po siya, mga kababayan, ng Witness Protection Program na kalaunan ay nangyari. At siya po ngayon ay nasa ilalim ng Witness Protection Program kung saan may gwardyado po siya sa kabila ng pag-amin niya sa pagnanakaw, humiga sa pera na ninakaw nila, nagpakasasa ang kanyang pamilya sa mga pera na ninakaw nila. Pero ngayon, lumalabas na parang hero pa siya. Naging testigo pa siya, mga kababayan. Hindi natin alam kung bakit.
nakikita natin sa mga balita, sa hearing, nandyan sila. Naririnig natin ang mga sinasabi nila diyan sa hearing, pero hindi natin nakikita at hindi natin naririnig yung mga pinag-uusapan nila out of the camera. Lalo-lalo na kapag si Boying Rimulya na ang kausap nila. Kaya ulitin ko, yung kay Alcantara kanina, na video na pinakita natin, ay balisang-balisa po siya. Tulirong-tuliro po siya. Dahil bigla-bigla na lang, aabutan ka ng papel, ito basahin mo. Pero, ang pinagbabasihan natin, mga kababayan, ay itong pag-amin ni Roberto Bernardo. Umamin siya na siya ay kasapakat, siya ay kasabwat sa pagnanakaw, so dapat panagutan niya yung kanyang mga kasalanan. Hindi po pwede na makakaligtas siya dyan. Dahil lang nag-iyak-iyak siya, nagmakaawa siya, umamin at nagpaawa-awa sa publiko. Ayos na yun, hindi pa pwede. Oo. Kasabwat ka, ikaw mismo nagsasabi, naghatid ka ng pera, kay ganito, kay ganyan. So, panindigan mo yung testamento mo. Yung testamento mo na sa tingin ko, hindi mo naman napapanindigan kasi nga, paiba-iba yung kwento mo eh. Kada testimonya mo, nag-iiba yung direksyon ng mga sinasabi mo. Bernardo, gago. Hindi po pwede ito, mga Pilipino. Huwag tayo magpapauto. Dapat lahat ng mga kasabwat nila, kahit sino yan, dapat panagutin yan. Hindi lang yung mastermind, lahat sila. Lahat sila. Lalo na, ang nakakainit ng ulo, yung ginagago pa tayo ng mga hayop na to. Yung minamanipula tayo, ginagawang pelikula, mga eksena sa pelikula, ang ginagawa nila sa mga hiring-hiring. Di ba? So, hindi po pwedeng paawa-awa lang tayo. Magpapaawa ka, gagawin kang testigo, tapos magtuturo-turo ka kung sino yung pangalan na sasabihin sa'yo. Aba, wala nyo kami ginagawang gago. I hope the Honorable Blue Ribbon Committee will find merit in my application and favorably endorse the same to the DOJ. With the assurance of the Honorable Blue Ribbon Committee that my rights and benefits under RA 6981 shall be respected, I am prepared to submit the aforesaid affidavit to Honorable Blue Ribbon Committee and swear to and testify on the same with the approval of the Honorable DOJ Secretary on the disclosure thereof for such purposes. The highly sensitive nature of the disclosures made in my affidavit cannot be stressed enough. These deal with involvement in irregularities of 4 senators and 1 congressman, 1 member of a constitutional commission, and 1 undersecretary, seriously undermining public trust in 2 out of 3 branches of our government and a constitutional body, thereby posing a significant threat to our national security as it may lead to political instability, which may weaken the ability of the government to function effectively. 25 of September 2025, Makati City, Metro Manila. Ayan, mga kababayan. Yan po ang sinasabi natin. Hay, nako. Eto nakaligtaan natin. Umamin po ito eh. Umamin po ito, pero nawala na lang sa picture. At biglang naging testigo. Abay, naging hero pa ang gago. Naging hero pa siya. Siya ngayon ang tagapagtanggol ng mga politiko. So, di ba, hindi po pwede yung ganito. Na ikaw mismo, umamin ka, nakasabwat ka, sa pananatalo sa mga Pilipino, sa pagnanakaw sa bayan, sa kaban ng bayan, tapos ligtas ka. Di ba? Mahirap yan. So ito, puro scripted. Pero ang katotohanan dito, marami siyang pera. Napakayaman nila. So at malamang sa alamang dito, ginagamit lang nila yung pangalan ng ibang politiko. Biruin mo, may malalaking bahay ka na. May mga mamahaling sasakyan at kung ano-ano mga pag-aari. Tapos magpapaawa para lang mapasok doon sa Witness Protection Program para iligtas ang kanyang sarili. Hugas kamay. Di ba? So, umamin po siya mga kababayan at hindi po natin pwedeng baliwalain yun. Dapat, yung mga umaamin na nagnakaw, dapat panagutin pa rin. Kahit umamin siya, we appreciate
his honesty, na umamin siya, but you still need, kailangan mong panagutan ang kasalanan na yung ginawa. Hindi siya hero. Tarantado siya, di ba? Sila yung mga nakaisip ng modus na ganyan. Si Bernardo, si Alcantara, sila nagpatupad yan. Eh bakit parang sila pa yung savior? Di ba? So, ang kakapal na mukha na parang ang lumalabas pa dito, sila pa ang nagiging savior ng bansang Pilipinas. Eh sila yung nag-isip ng mga modus na ito at sila yung nakinabang. Tandaan po natin Bulakenyo yan, si Bernardo. Taga Bulacan po yan. Pero doon sa Bulacan, doon nila pinili na maghasik ng kagaguhan, maghasik ng lagim, katulad ng mga ghost flood control project at substandard flood control projects na ginagawa nila. So now, ito tandaan nyo. Kung nagawa ni Bernardo, sa sarili niyang bayan, na tarantaduhin ang kanyang mga kababayan, bakit tayo magtitiwala ngayon sa intensyon niya na maging testigo para para lumabas yung katotohanan? Eh, yung mga kababayan niya nga mismo dyan, tinarantado niya, niloko niya eh. Diba? At tingnan nyo, napaka-plastic, napaka-scripted na kanyang mga sinasabi, pati yung body language niya. Walang ka-remorse. Na animoy talagang nagbabasa lang siya noong binigay sa kanya kung anong script ang dapat basahin niya. Parang proud na proud pa siya. Na whistleblower siya, pero umamin siya, nakasabwat siya sa pagnanakaw. At hindi natin may tatanggi na si Bernardo ay protektado ng DOJ. Simula pa lang, katulad na sinabi ko sa inyo kanina protektado, gwardyado siya ng DOJ. Baka DOJ pa naghanda ata ng affidavit niya Kaya nga, binibigyan siya ng lahat ng pagkakataon ng kalayaan na may tago yung pamilya niya at yung mga nakulimbat nila Ilan na ba sinuli nito ni Bernardo? Sila Bryce nagsuli ng pera, yung iba nagsuli ng pera. Ito, magkano sinuli nito ni Bernardo? 7 million? Patay na payat yun. Milyon ang ninakaw ng mga yan. So bakit mo poproteksyonan ang isang tao na guilty? Umamin na nga siya mismo Meron ba tinatago ang lalo-lalo na yung DOJ? So, napakarami mga kababayan na pangit na ugali itong si Bernardo. Pero hindi na tayo pupunta doon sa personal niya na buhay. Dito tayo, sabay kinalaman sa sikmura ng mga Pilipino. Kriminal. Umamin siya Tapos may pa-PR pa. Sana all. Biglang banal, biglang mabuti siyang tao. Sino loloko nyo? Puta, kung ganyan pala, magnanakaw ako, tapos magpapaawa-awa lang ako, aamin ako, ay bay, maganda yan. Magandang negosyo yan. Ano to, from wanted to witness? Grabe, no? Parang may promo ang hustisya sa Pilipinas, Depende kung papakinabangan ka. Matindi ang plot twist. Siya yung gumawa ng kalokohan. Siya din yung gumawa ng istorya. Diba? Grabe. Alam nyo, bali-balita po, sobrang yaman na lang po ito ni Bernardo Kaya ito nakaligtaan natin Hindi mo pwede na hindi mananagot si Bernardo. Dahil isa siya sa nakinabang sa mga kinurakot at nawalang pera ng ating bayan. Kaya mga kababayan, patuloy tayo magbatsyag. Huwag tayong papayag na mauwi na lang sa wala. Mauwi na lang sa wala itong pera na pinaghihirapan ng ating mga Pilipino. Nananakawin nila, magsusori, magpapaawa, tapos absuelto na. Pwede yung ganun. So dito, sa napag-usapan natin, mga kababayan, kung may komento po kayo, komento ninyo, pag-usapan po natin yan sa susunod natin talakayan. Kasi hindi tayo po pwedeng tumigil. Hindi natin pwedeng sukuan ang minamahal natin Pilipinas.
Hindi po pwede na wala tayong hindi tayo mangangarap na ng matiwasay, maunlad at mapayapang Pilipinas. 'Di ba? Kasi tayo rin naman magkakamali nito eh. Pag maayos ang Pilipinas, edi masarap sa pakiramdam. Pag maunlad ang Pilipinas, hindi tayo magugutom. Pag mapayapa ang Pilipinas, edi safe tayo makakapaglakad sa lansangan. Yun lang naman ang gusto natin eh. Pero paano mangyayari yan? Kung yung pera na gagamitin na sana natin para sa kapayapaan, para sa kaunlaran, ninanakaw nito mga putang ina, mga gahaman. So ano mangyayari sa atin? Patuloy na lang tayo, magbibingi-bingihan, magpipipipihan tayo? Ganon? Hindi ba pwede yun? Oo. Bago man lang tayo lumisan dito sa mundo na to, sa mundo, dapat maranasan muna natin na umunlad ang Pilipinas, umunlad yung bansa natin. Di ba? Kasi peruin nyo nauusan tayo ng mga bansa na nag-aaral lang sa atin dati, nagpapaturo lang sa atin dati, mas maunlad na sila ngayon. Di ba? So, bakit sila umunlad, tayo hindi? Dahil sa mga kurakot, kurap, katulad ni Bernardo, at yung iba pang mga politiko, na mga kawatan talaga, yung mga hindi mapagkakatiwalaan sa pera. Tapos magtuturo, gagawa sila, magdanakaw sila ng magdanakaw, tapos, akala nila, hindi mabubuking, pag nabuking, kunyari mag-iimbestiga, tapos kukuha sila ng mga kasabwat nila, gagawing testigo, magtuturo ng kung sino-sinong politiko, para pagbintangan, ibintang sa iba, yung katarantaduhan at pagnanakaw na ginawa nila. Di ba? That's unhuman. Sa demonyong ugali yun. Kahit si Satanas, baka hindi na kayo tanggapin sa sobrang kasamaan ng ugali ninyo. Di ba? Sa sobrang kawalan ng konsensya ninyo. Yan ang tatandaan ninyo. Kung hindi man kayo mapanagot ng batas ng lupa, may batas ng Diyos, batas ng langit, o batas ng impyerno na naghihintay sa inyo. Yan ang tatandaan ninyo. Nakikita ko yung mga kutiwali, ang papayat na ngayon eh. Oo. Parang tinutulig sana sila ng kanilang mga konsensya eh. Di ba? Yung mga dry na yung mga itsura eh. Siguro hindi na mapagkakatunog sa pinaggagawa nila pagnanakaw sa bayan natin. Di ba? Ikumpara mo sa mga Duterte, yung mga tumutulig sa mga Duterte, tingnan nyo yung mga itsura nila ngayon. Yung iba payat na, mukhang mga adik na, mga tuyot na balat, di ba? Payat na, malalim na talukap na mata. Kasi nga, nag-aalala na sila eh. Baka maging presidente si VP Sara Duterte. Utang ina, yari. Magtago na kayo. Kung saan kayo pwede magtago. So kasi may mananagot at mananagot dito. Napakarami ninyong ginawang kasalanan sa Pilipino at sa bansang ito. Mga kapatid, magkita-kita po tayo muli sa susunod na video, and once again, this is Master Judea saying thank you. God bless you all, and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.